Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. Let all that is within me thank His holy name. And now, with hands lifted up high, let us praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let all that is within me praise His holy name. Let all that is within me praise His We worship you, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your life, through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Almighty Father, Yahweh El Shaddai. We give you glory and honor, our Lord Jesus Christ, our Savior. O Holy Spirit, our light and our teacher, be with us right now. The years you made it clear that the time of Christ was near. Till the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the man, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai.
till I die, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakilang Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat, na Diyos na aming sinasamba. Sa 10 taong Panginoon ka naming nakasama dito sa Doha, Qatar, O Lord God. Walang bagay kang pinaranas sa amin kundi ang iyong dakilang pag-ibig. Walang bagay kang pinaranas sa amin kundi ang pagpapala, Panginoon. Wala kami, Panginoong, mahihiling pa, O Diyos, dahil tunay nga, Ikaw ang Diyos na tapat, ang higit sa sapat, na nakakagawa ng lahat ng bagay sa aming buhay. Kung kaya po, Ama, gaya ng sinabi ni Pedro, Panginoon, saan kami tutungo? Nasa iyo na ang salitang nagbibigay ng buhay. Panginoon, narito po kami, O Diyos, kaming lahat na patuloy na nananalig at nananampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti na kailanman ay hindi nagbabago. Tigi po sa aming mga puso, Panginoon, ang taus-pusong pasasalamat dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan, O Diyos. Kailanman hindi ka nagbago sa iyong mga pangako. Kailanman ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng dakilang pag-ibig, O Diyos. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay nasumpungan namin sa aming buhay. Maraming salamat dahil binago mo kami, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil kami pinagaling sa aming lahat ng mga sakit. At ngayon, Panginoon, ginagamit mo kaming instrumento, O Diyos, upang magsilbing inspirasyon ng aming mga kapwa. Magsilbing witnesses, O Lord God, for your goodness and for your love. Lord, pagpalain niyo po ang araw na ito. Sa araw na ito, O Diyos, ginuginita ng buong mundo ang pag-ibig mo, Panginoon. Hayaan mo po ang pag-ibig mong muli ang magpaalala sa amin kung kaano ang kaya mong ibigay sa aming lahat sa pag-ibig mong iyan. Kung gaano ang kaya naming ipagkaloob, Panginoon, dahil sa pag-ibig na natamo namin sa iyo, Panginoon. Ama, pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng mga kapatid kong itong walang sawang nakikinig. Walang sawa, Panginoong, sumasamba sa iyo. Walang sawa, Panginoong, naglilingkod sa iyo dahil sa pag-ibig na dinanas nila sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig, nanonood sa FB Live. Maging sila'y abutin mo pa, Panginoon, yung mapaghimala at mapagpalang kamay na ang lahat, Panginoon, na hindi mag-aalinlangan yung salita, ay yung salitang nagpapagaling, salitang nagpapabago, Panginoon, ang salita mo nagbibigay ng dakilang pag-ibig. Lahat kami uuwi na taglay ang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Ama, sa iyo po namin itinatagubilin ang lahat sa araw na ito. Pagpalain niyo po mabuting balita na ating ipapahayag, na muli ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa aming lahat. Lukoban kami ng Espiritong Banal at hayaan mong pag-ibig mo, Panginoon, ang bumalit sa aming katauhan, Panginoon. Lord, lahat po ng pamanhik na aking mga kapatid, lahat na kanilang hinihiling sa araw na ito, ay tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. Kung kaya po wala kaming maibabalik sa iyo, O Diyos, kundi ang mataas na papuri at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay.
lumabas ang Diyos na buhay. Kailangan yung anniversary spirit ba ang ating nadarama ngayon? Hallelujah. Brothers and sisters, huwag natin kakaligtaan. February is the anniversary month. Kaya hanggang ngayon dapat festive pa rin yung mood natin. Amen? Hanggang ngayon ba tayo ay nagdiriwang pa? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Handa na po ba kayo makinig, brothers and sisters? Okay. Ang lahat po na may dalang Biblia, buksan po natin ating mga banal na aklat. Our gospel reading is taken from Luke chapter 15, verses 11 and following. Lucas, Kabanata 15, talata 11 hanggang sa mga sumusunod. Lahat po na walang dalang Biblia, ilagay po ang ating mga kamay sa tapat ng ating mga puso at pagnilayan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na pa ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaraon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na pa ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat nabatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at namalapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae,
Ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang salita ng Diyos. Purihit sambahin natin ang Diyos na buhay, ang Diyos na bukal ng pag-ibig. Hallelujah! Itaas ang kamay, purihit sambahin si Yahweh El Shaddai. Luwalhati, purihin ka, sambahin, dakilain ka. Luwalhati, pagmula ngayon at magpakailanman. Ang pangalan mo lamang ang tanging papupurihan. Sa'yo'y ihahandog walang katapusan, karangalan at papuri walang hanggan. Purihin ka, sambahin, dakilain ka. Luwalhati, purihin ka, sambahin, dakilain ka. Luwalhati, at mula ngayon at magpakailanman. Ang pangalan mo lamang ang tanging papupurihan. Sa'yo inihahandog walang katapusan, karangalan at papuri walang hanggan. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagkakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo itaas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagkakilaan, ang pagluwalhati, at ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo itaas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakilaan, ang pagluwalhati, at ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo itaas. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo. Woo! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Harapin mo ang katabi mo, ang nasa harap mo, nasa likod mo, sabihin mo sa kanya, Brother, sister, God loves you. Happy Valentine's Day. Sabihin mo sa kanya, do you know that God's love is the best love that we have ever received? Niniwala kayo doon? Taas ang kamay, niniwala at purihin si Yahweh El Shaddai. Amen.
Brothers and sisters, hanggang ngayon, tayo ay nasa anniversary fever pa. Amen? Kaya nakita nyo, nakabarong po ako. Pinagbarong ako ni Brother Ron. Yung pala, ang choir din, nakabarong din pala. Amen? O, batiin mo katabi mo, Happy 10th Anniversary! Isang dekada ng pagpapala para kay Yahweh El Shaddai! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Come on! Let's celebrate! Hinang-hinang pagsubok ang ating naranasan. Ito'y ating nalampasan, malapag na bumbayan. Kaya natulong niya'y laging sa ating nakalaan, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga hinihan. Ipag-iwag ang kabutihan niya. Hallelujah! Ipasigawan ang banal na ngalan niya. El Shaddai! Siyang deklara ng iyong pagpapala. Sa Diyos! Siyang deklara siksik-tikik na biyaya. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, di mo kami pinabayaan. Pasasalamat namin ay walang hanggan. Hallelujah! Amen! Sa aming paglalakbay kami iyong sinamahan. Ang iyong salita tumagaw sa aming naging kalakasan. Kaya ang puso namin ay tayo'y nagdiriwang. Sa 10 taon ng pagpapala mo, walang hanggan. Ipag-iwag ang kabutihan niya. Hallelujah! Ipasigawan ang banal na ngalan niya. El Shaddai! Isang dekada ng iyong pagpapala. Isang dekada siksik-tikik na biyaya. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, di mo kami pinabayaan. Pasasalamat namin ay walang hanggan. Mga panahon na nagdaan, sa bayan mong hinirang sa gitnang silangan. Tayo ay ang pag-ibig, pagkakaisa at pananampalataya. El Shaddai, laging ikaw ang Diyos magpakailanman. Ang dekada ng iyong pagpapala. Sa Diyos! Ang dekada siksik-tikik na biyaya. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, di mo kami pinabayaan. Pasasalamat namin ay walang hanggan. Sa dekada ng iyong pagpapala. Sabay-sabay! Sa Diyos! Isang dekada siksik-tikik na biyaya. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, di mo kami pinabayaan. Pasasalamat namin ay walang hanggan. Sa dekada ng iyong pagpapala. Isang dekada siksik-tikik na biyaya. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, di mo kami pinabayaan.
Pasasalamat namin ay walang hanggan. Pasasalamat namin ay, pasasalamat namin ay, pasasalamat namin ay walang hanggan. Amen! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Damangdan niyo po ba ang pag-ibig ng Diyos? Sino nakakadama ng pag-ibig sa ngayon? Taas sa kamay! Ayan. May nabasa po ako, napakagandang sinabi ng isang pari. Our soul cannot endure without love. At ang sabi niya, since God is love, no? Since God is love, you have to have God in your life to be fully loved. So, ibig sabihin, walang mabubuhay na tao kung walang pag-ibig. Kaya lahat na nagmamahal, narito sa panalagawain ni El Shaddai. Nakangiti, pinagpapala, binibigyan ng biyaya ni Yahweh El Shaddai. Amen? Naglilingkod. Amen? Ang taong hindi nakakaranas ng pag-ibig, brothers and sisters, yung para sa kanila, wala akong Valentine date. Ngayon, nandoon sa loob ng kwarto, nasa accommodation, nagmumukmuk, no? At nakikinig ng mga love songs na kung saan nagpupuko na kanyang damdamin. Ano? Anong kanta yon? Sa isang tabi, di mapakali ang nakaraan, minumuni-muni. Ang mga taong hindi makarecover, hindi maramdaman ang pagmamahal ng Diyos, laging binabalik-balikan ang nakaraan. Mga nakaraan na hindi magagandang nangyari sa kanyang buhay. Amen? Tanungin niyo ko, Brother Eric, bakit yan na napili mong gospel for today? Sa palagay niyo? Bakit? Para kayo sinasabi ni Brother Ray. Okay. Brothers and sisters, nung napagdinayan ko po itong parable na ito, itong parable nito, this is one of the, sabihin natin, famous parables of Jesus Christ. Kilalang kilala to ng mga tao, kahit na mga taong hindi nagsisimba, pag sinabing prodigal son, I know that story. But what is behind the story and what is the essence of the story? Amen? Gusto niyo malaman? 1, 2, 3. Okay. So bago ang lahat, nagdiriwang po tayo ng Valentine's Day ngayon. Sino may mga ka-Valentine? Taas ang kamay. Sino may mga date? Wow! Lahat sila nagmamahal. Alam niyo, brothers and sisters, ako po ay punong-puno ng pag-ibig. God complete me. Kasi yung aking best half narito ngayon sa Qatar. Kaya ako'y punong-puno. Amen? Kaya ang napili ko pong i-share sa inyo is about love. No? All about love. Wala tayong pag-uusapan kundi pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig ng kapwa. Amen? Amen? Gusto niyo pag-usapan ng pag-ibig? Hallelujah. Kulang po oras natin kung pag-uusapan natin ang pag-ibig dahil napakalawak na topic po ang pag-ibig. Ngunit, brothers and sisters, kung babalikan po natin yung gospel reading, I believe marami na sa inyo nakapagbasa ng gospel reading na ito. At, praise the Lord. Okay. Marami na nakapagbasa sa atin ng gospel reading na ito. At naniniwala ako sa inyo, marami sa atin nakaka-relate, no? So yung prodigal son, ibig sabihin ng prodigal means, mapagmalabis, mapagsayang. Isang anak na mapagsayang ng pera. Pero kung babasahin po natin ang gospel reading, brothers and sisters, makikita mo doon yung tatlong karakter, di po ba? Yung ama, yung anak na panganay, at anak na bunso. Anak na bunso, no? At
Anong ginawa nung bunsong anak? Hiningi niya ang kanyang parte ng mana. Sa tradisyon po ng mga Hudyo, sa tradisyon ng mga Hudyo, mga brothers and sisters, kapag namamatay yung tatay, no? Yung panganay, usually, nakukuha yung 2/3 ng minamana. Yung bunso, yun yung 1/3. Kaya, noong nagsabi ang bunsong anak, sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung mamanahin ko. Ang sama ng anak. Kasi bakit? Buhay pa ang kanyang ama. As if, sabi niya, ang tagal mong mamatay eh. Ibigay mo na sa akin ang mana. Para mapakinabangan ko yan. Anong ginawa ng tatay? Ibinigay, ang sinabi doon sa Biblia, ibinigay sa kanila. Maging sa panganay, ibinigay niya ang mana, yung 2/3, at ibinigay ang 1/3 sa anak. At ang sinabi sa Biblia, sinabi ng Panginoon, ang Panginoon kasi siya ang nagkukwento no, ng parable. No, kinukwento niya ang parable at sinabi niya sa kwento, yung anak ay ipinagbilian, ari-arian at pumunta sa malayong lugar ng mga pagano. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Brothers and sisters, kung pag ninilayan po natin ang mabuting balita, lahat ng nasa kalinga ng Diyos, no? Lahat ng mga anak ng Diyos na nasa kalinga niya kagaya natin, no? Kagaya natin. Lahat ng mga nasa kalinga ng Diyos, lahat 'yan protektado ng Diyos. Hanggat nasa kalinga ka ni Yahweh El Shaddai, God will protect your household. At lahat ng pangangailangan mo, kahit hindi ka magdasal, ibibigay niya. Ganyan kabuti si El Shaddai. Because God is more than enough. More than enough of what you need. Kung anong kailangan mo, kaya niyang ibigay more than what you need. So brothers and sisters, itong anak na ito, kung ating babasahin na parang comics, yung parable, yung talinhaga, itong anak na ito, pasaway talaga siguro. Siguro sa kinukwento ng Panginoon, itong anak na ito, hindi niya nararamdaman, hindi niya nakikita ang ginagawa ng ama sa kanya. Kaya para sa kanya, life is boring. Boring. Ang boring sa bahay na to. Paulit-ulit na lang, ganito ang aking ginagawa, no? Pupunta sa bukid, no? Magsasaya kami ng aking kapatid. Ganun na lang ang routine ng buhay. Maraming mga tao ngayon na masyadong adventurous. Di po ba? Lalo mayayaman. Mga mayayaman, masyadong adventurous. Bakit? Ang kanilang nagiging hobby ay mountain climbing, no? Yung mga dangerous na sports. Merong isang sheikh sa Dubai. Ayun, dating may-ari ng kumpanya na pinapasukan ko. Nag-iisang anak, napakayaman. No, napakayaman. Alam niyo yung Al-Futtaim. No? Nag-iisang anak ni Majid Al-Futtaim. Nag-iisang anak. Siya ang tagapagmana na lahat ng kayamanan, bilyon-bilyong reals, no, dirhams ng kanyang ama. Pero ang batang ito, ang naging adventure niya, yung magdadrive ba sa mga cliff, dala-dala ang sasakyan. Kasi bakit? Boring ng buhay sa kanya eh. Nasa kanya na lahat. At eventually, para sa kanya, he is immortal. Wala na siyang kamatayan. Bakit? Lahat nakukuha niya eh. So one time, kasama niya ang ibang sheikh, nag-drive sila sa cliff, nag-roll over ang sasakyan. Ano nangyari? Paktay. Yung tatay, walang mapagmanahan. Kaya ibinenta ang kanyang businesses. Kasi para sa kanya, wala nang saysay pa, ako ay magpayaman. Ngayon po mga brothers and sisters, ganyan na nangyayari ngayon sa maraming kabataan. Kasi bakit? Para sa kanya, nakakamit ko na ang lahat, so I have to go to the next level. Amen? Boring sa kanyang pumunta sa fellowship. Bakit? Makikinig ako sa gwapong yon, wala namang sinasabing nakakabuti sa akin. Ang nakikita ko lang ay yung gwapo. Si Brother Mike, hindi para sa akin. Para kay Brother Mike, no? So, ganyan po ang nangyayari ngayon. Ngayon, anong nangyari sa anak?
Di po ba? Alam natin ang nangyari sa anak. Ano sinasabi ng Panginoon? Dahil nag-squandered siya ng kayamanan ng kanyang ama, siya ay naghirap doon sa lugar na yon. At dumating sa point na ang kanyang kinakain ay kung anong ipinapakain sa baboy. So, naranasan niya yung lowest point ng kanyang buhay. Pero ito naman, brothers and sisters, napakagandang pagnilayan natin. Noong nagkaroon ng realization ng anak, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking amay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. No? Nagkaroon siya ng self-realization. Bakit? Naranasan niya ang lowest point ng kanyang buhay. At ang sinabi niya, babalik ako sa kanya at sasabihin ko. So nag-rehearse pa siya kung anong sasabihin niya. Kasi bakit? Bilang isang anak na naglustay ng salapi ari-arian, kailangan dramatic yung pagbalik ko. Di ba dapat dramatic? So ang sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Yan yung unang plano niya, sasabihin. Nagkasala siya sa Diyos at sa kanyang ama. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Hindi na karapat-dapat siyang tawaging anak. Pangalawa yon. At ang pangatlo ay, ibilang na lamang ninyo kung isa sa inyong mga alila. So, nung kanyang nire-rehearse, at habang siya'y naglalakad, nire-rehearse niya yon. At nung makaharap niya ang kanyang ama, malayo pa'y natanawan na siya ng ama nito at labis na nahabag sa kanya. Nakita nyo ang kwento ng Panginoon? Kaya't patakbo siyang sinalubong niya, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Brothers and sisters, tatlo ang nirehearse niya. Dalawa pa lang ang sinasabi niya. Anong sinabi ng ama? Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Yung pangatlo na dapat nasasabihin niya, ibilang na ninyo kung isa sa inyong mga alila, hindi niya na nasabi bakit. Inunahan siya ng kanyang ama. Dahil alam ng ama ang kanyang anak, nagsisisi ng lubusan. Brothers and sisters, gaya po natin, tayo ay dumanas ng matinding pagsubok, matinding kasalanan na nagawa natin sa ating buhay. Ang inyong lingkod. Dumating po ako sa lowest point ng aking buhay. Ako'y nagrebelde sa aking mga magulang. Nung alam kong ako'y hindi nila pag-aaralin, sabi ko, bakit ako lang ang hindi nag-aaral dito sa aming barangay? Ng aking mga kabatch, lahat nasa kolehiyo. Ako lang. Sabi ko, anong gagawin ko? Gaya ng anak na bunso. Sige. Ako'y magpapakasaya na lang sa buhay. Alam niyo, ang pangarap ko nung araw, maging isang simpleng trabahador o tricycle driver lang. Sabi ko, bahala na. Wala akong dinudiyos nung araw. Nagsusugal si Brother Eric. Lahat. Mga malalaswang gawain ginagawa ko. Nandadaya ako sa matatanda. Nangungupit, nagnanakaw. Nagpapatay ng manok na may manok. Sinasabi ko, ang manok nyo napipeste na ho. Ay, naku, ilayo niya, baka may coronavirus. Ganyan ang trabaho ko. Napabarkada ako sa mga parang bunsong anak. Pero alam nyo, brothers and sisters, nung panahong yun, hindi ko alam na ang Diyos pala may panukala sa aking buhay. Hindi ko alam ng panahong yun, meron palang Diyos na nagmamahal, naghihintay sa akin, sa aking pagbabalik. Meron palang Diyos na sa kabila ng matinding kasalanan ginagawa ko, siya'y nakabantay at habag na habag siyang naghihintay sa aking pagbabalik. So brothers and sisters, kayo pong mga nanonood sa FB Live, kung kayo'y merong mga kasama sa buhay, kapatid, mga kamag-anak na kilala nyo na ngayon ay nagre-rebelde sa Diyos, brothers and sisters, sabihan nyo sila. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal. Amen? Alam nyo, brothers and sisters, hindi man nandito ang aking sister wife, mula nung siya po ay aking niligawan ng araw,
doon ako nakaramdam ng matinding respeto sa isang tao. Sabi ko, bakit ako nagustuhan ito? Ang pangit-pangit ko naman. Ang payat-payat ko. Broken family. Sabi ko, ba't ako nagustuhan ito? Noong pala si El Shaddai, binubulungan na siya noon. Sagutin mo yan. So brothers and sisters, purihin natin ang Nung araw po, nung siya naging girlfriend ko na, no, ma-share ko lang. Maraming tsuhin niya, ang against sa amin. Kasi po ang aking may bahay, aking sister wife, yan po ay naging Miss Barangay nung araw. Kaya pag ikay nagiging Miss Barangay, aba, beauty and brain yan eh. So naging Miss Barangay. Ako po, palalo ng barangay. Palalo ng barangay. So nagkataong nakapunta ng tanawan, natanawan ang magandang dilag at niligawan. At mula po noong madapo ako sa kanila, doon ako nakaramdam ng respect. Sabi ko, may value pala ako eh. Meron pala akong importansya. Bakit may tao nagpapahalaga sa akin? Then eventually, hanggang sa nakilala ko si El Shaddai. Doon po, nung makilala ko si El Shaddai, doon ko po nalaman, mga brothers and sisters, at nang nagbasa ako ng Biblia, doon ko nalaman, kung ang ating mga ama sa lupa ay nagkasala sa atin, kung ang ama natin sa lupa, brothers and sisters, hindi na ipadama ang pagmamahal sa atin, tandaan nyo yan, meron tayong ama na nasa langit. Meron tayong ama na kasama-kasama natin, na nagpapadama sa atin ng pag-ibig. Amen? Amen? Purihin natin ang Pag-Diyos. Purihin ang Kristo. Brothers and sisters, ang buhay po noong anak na bunso ay parang tayo. Bakit po ikinuwento ito ng Panginoong Hesus? Tingnan natin bakit ikinuwento ito ng Panginoong Hesus? Meron kasing pinagmulan to eh. Kung babasahin yung chapter 15, ang mga publikano at mga makasalanan, yung verse 1 ang mga publikano at makasalanan na nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Ang mga publikano, makasalanan, brothers and sisters, ng panahon ng Panginoong Jesus, sila ang tinatawag na mga non-believers, mga makasalanan, walang puwang. Walang puwang sa presensya ng Diyos. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Ang talinhagang kanyang binanggit ay tungkol sa nawawalang tupa, tungkol sa nawawalang coin, at tungkol sa prodigal son. Lahat mong yan, lahat ng talinhagang yan, ay ipinapatungkol niya sa mga Pariseo. Na ang sinasabi niya sa kanila, kahit ang mga ito'y mga makasalanan, lahat ng ito'y tinuturing na anak ng Diyos. Kaya ako napunta sa lupa dahil sa kanila, hindi para sa inyo. Dahil sinabi ng Panginoon sa mabuting balita, ako'y naparito sa lupa upang tawagin ang mga makasalanan at ang mga nagsisisi. Hindi upang para sa mga banal, gaya ng mga Pariseo. So yung panganay na anak, mga brothers and sisters, doon sa kwento na ating binasa, ayan ay patungkol sa mga Pariseo. Yung bunso ay patungkol sa atin, mga makasalanan. Bakit yung panganay, mga brothers and sisters, hindi niya dinana sa kanyang buhay yung biyaya, yung biyaya ng Diyos. Bakit? Nakatuon siya saan? Sa kanyang paglilingkod. Sa mga naglilingkod sa atin, brothers and sisters, we should serve with a heart. Dapat may puso ang paglilingkod. Kung tayo naglilingkod dahil gusto lang nating gampanan ang ating tungkulin, gaya ng mga Pariseo, masyado silang seremonyos. Kapag ka may seremonya na hindi nasunod, nakakasala ka na. Ngunit nang dumating ang Panginoon, binago niya lahat yun. Sabi niya, huwag kayong mag-concentrate sa inyong paglilingkod.
Mag-concentrate kayo sa inyong pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At sinong pinaglilingkuran natin? Si Yahweh El Shaddai. Wala ang Diyos eh. Ang paglingkuran natin, ang kapwa natin. Amen? Kaya dito sa gawain, dapat lumalabas din tayo. Nag-outreach. Pag may mga taong tumatawag sa atin, humihingi ng panalangin, ipanalangin natin. Hindi yung tayo-tayo na lang dito sa loob. Kasi bakit? Baka mamaya magaya tayo sa Pariseyo. Ha? Para sa atin, we are very righteous. Masyado tayong mga dignified. Pero eventually, nakakalimutan natin yung mga nasa labas. Sa labas pala, ang dami nangangailangan ng pag-ibig. Amen? We are doing this out of love. Tandaan natin po na yan. Huwag natin kakalimutan, tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig. Kaya walang puwang dito sa gawain ang pagbabahagi. Kasi ang isang samahan na may pagkakabahabahagi, hindi pag-ibig ang naghahari dyan. At hindi Diyos ang naghahari dyan. Kaya nga dito sa banal na gawain, kung kumilos tayo, talaga namang pinagkakaisa ng Panginoon. Bakit? Dahil Diyos ang naghahari. Kapag kumilos tayo, we are unified. Amen? And we do it with love. Hindi natin tinitingnan ang oras. Hindi natin tinitingnan ang mga kasama natin. We don't talk about positions here. We don't talk about our physique. Lahat tayo nagkakasama-sama dahil bakit? Ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari dito. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. So brothers and sisters, ang pag-ibig ng Diyos ay mahirap maunawaan sa isang tao na hindi kilala ang Diyos. Kaya dapat at this point sa buhay natin, 10 taon na po tayo, dapat kilalang kilala natin ang Diyos natin. At gaya na sinasabi sa ating parable, sa ating talinhaga, kung paano inilarawan ng Panginoong Hesus ang Diyos na ating sinasamba, si Yahweh El Shaddai. Siya ang Diyos na laging naghihintay sa atin. No? God's love lasts forever. Hindi nagbabago. Amen? Ang tao na nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, he overcomes fears sa kanyang buhay. Nawawala ang takot. Amen? Nawawala ang takot. Kapag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, makikita mo sa sarili mo, nawawala ang pagiging nervyosa mo. Nagiging bold ka. Bakit? The love of God is ruling you. The love of God overcomes you. The love of God is being manifested in you. Kaya nga nakakapaglingkod ka na eh. Dating ikaw ay mahiyain, dating ikaw, hindi ka pwedeng kausapin. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Dati ikaw, hindi ka makapaglingkod dahil sinasabi mo, wala akong talento. Aba, nung kumanta pala, malaro, nora honor ang boses. Amen? O ating kapatid dito, sinabihan ko, mag-choir ka, sister. No? Yan, si Sister Ross. Nakikita ko, 2 beses ko nakikita, nagpa-practice. Sabi ko kay Brother Wilson, tawagin mo. Mag-audition ka mo sa akin. Dinala ko sa kabilang kwarto. Aba, parang niya-nervyos. Brother, mahihain po ako. Hindi, sige, kumanta ka ng gusto mong kanta. Sige, hindi ako titingin sa'yo. Kumanta siya, parang nanginginig-nginig pa. Sabi ko, sister, ba't hindi mo ialay kay Lord ang boses mo? Mag-serve ka. Brother, nahihiya po ako. Nalaman ko, Batanggen niya pala. Itong kauna-unahang Batanggen niyang nalaman ko na mahihiyain. Kasi yung asawa ko, brothers and sisters, kahit saan mo iharap yan, talagang palaban iyan. Alae. Ang nagustuhan ko sa kanya nung siya ay dalaga, mahinhin. Hindi naimik. Nung aking mga pangasawa, alae. Ay kainaman. So nakita nyo,
So yung ating kapatid naglilingkod ngayon, marami rito sa choir, mahiyain, Sister Mariel. Itong kapatid natin ito, kahit ito'y bully. Alam nyo, noong una namin makilala yan, hindi namin makita kasi bakit nagtatago lagi sa sulok. Matindi ang kanyang pagiging mahiyain ng araw, si Sister Agnes na nag-akay dyan. Pero nakita nyo ngayon, #1 bully sa choir. Nagre-reklamo sila. Joke lang yun, joke. Alam nyo, ang taong nararanasan ng pag-ibig ng Diyos, nawawala ang fears sa kanyang buhay. Nawawala. Tandaan nyo po yan. Kung ikaw yung taong dati, no, sa iyong pamilya, ikaw yung tipong lagi na lamang, nagpapaapi. Kahit alam mo nang mali ang ginagawa ng mga kapatid mo, sige, okay lang, unawa. Ngayong kilala mo ang Diyos, naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, binigyan ka ng karunungan ng Diyos. Kailangan magsalita na ako. At ang ginagawa mo na ngayon, ikaw na nag-a-advise sa mga kapatid mo. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nararamdaman mo, ang karunungan na ngayon ng Diyos ang maghahari sa iyo. At yan ang ginagamit mo sa pamilya mo upang sila'y akayin patungo kay Yahweh El Shaddai. Ang taong umiibig, brothers and sisters, hindi yan papayag sa kanyang pamilya na nakikita niya ang kapatid niya, ay nagpapasaway. Hindi yan papayag na ang kapatid niya yun nabubulit sa kasalanan habang ikaw'y naglilingkod. Hindi ka papayag. Bakit? Gagawa ka ng paraan upang ang kapatid mong iyan maakay mo sa liwanag ni Kristo. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo rito naglilingkod at ang mahal mo sa buhay, alam mong gumagawa ng matinding kasalanan at wala kang ginagawa, nakakasala ka sa Diyos. Bakit? Nakarinig ka na ng salita ng Diyos Ba't hindi mo gamitin yun? Ang taong nabubuhay sa pag-ibig, brothers and sisters, hindi itinatago ang pag-ibig na yan. Ang pag-ibig na yan ay ipinapadama sa kapwa. Ang taong umiibig, laging nakangiti. Pwede bang ikaw ay loving person, lagi ka nakasimangot? May kakausap sa'yo? Subukan nyo kayo nakasimangot. Subukan nyo kayo nililigawan ng crush mo. Niligawan ka ng crush mo, nakasimangot ka. Sa palagay mo, babalikan ka pa nun? Hindi. Pag alam mo ang crush mo, talaga naman, pa-demure. Kasi crush mo Di ba? Ganon din ang ating Panginoon, brothers and sisters. Kung babasahin natin yung kwento ng Panginoon, ang sabi rito, malayo pa'y natanawan na siya ng Ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Kung tayo, brothers and sisters, ay mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapamilya, at kahit tayo mismo, ngayon meron pa tayong sa parte ng buhay natin na tayo ay nagagawang kasalanan, brothers and sisters, at yung kasalanan na yan, hindi mo maisuko sa Diyos. Kapatid ko, Kristo, tandaan mo. At tandaan mo ito, ang Diyos hindi magsasawang magmahal sa iyo. Ang Diyos laging nag-aantabay sa pagbabalik mo. Ang Diyos laging naandyan, naghihintay para isuko mo ang kasalanan yan. Ang Diyos, lagi kang sinasabihan gabit araw, anak, bitawan mo yan. Bitawan mo yan. Dahil ang kasalanan yan, ang gagawin niyan sa iyo, ibubulit ka sa kasamaan. Ngunit ako, ang kaya kong gawin sa iyo, pagpapalang, walang hanggan ang kaya kong ibigay sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang taong nagbabalik loob sa Panginoon, sinusuutan niya na magandang damit ng Panginoon. What did it symbolize? Ano pong sinisimbolo ng isang taong sinusuotan ng magandang damit? Ibinabalik ang dignidad. Ibinabalik ang dignidad. Kapag tayo ay nabulit sa kasalanan, brothers and sisters, wala tayong dignidad sa harapan ng Diyos.
Sa harap ng tao, hindi nila makikita dahil, bakit? Kaya mong itago sa magandang bihis. Ngunit ang Diyos, walang makakapaglihim. Ang lahat ng kabulukan natin, kitang-kita niya. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, kitang-kita ng Diyos sa iyong puso ang paghangad na ikaw ay mabago. At tinitingnan kanya na isang parang bata, isang paslit na kailangang akayin at kailangang unawain, intindihin. Alam mo yung bata naglulupasi sa lupa? Yung bata hindi niya alam ang ginagawa, di po ba? Nagpuputik. Anong ginagawa ng ina? Di ba? Pinupulot sa putik. Anak! Nadumihan ka na! At anong ginagawa? Hinuhugasan at binibihisan. Ganyan ang ating amang si Yahweh El Shaddai. Sa tindi ng pag-ibig niya sa atin, sa tindi ng pag-ibig niya sa atin, kung ano man kinasadlakan niya, kung ano man putik iyan, kayang-kaya kanyang hugasan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen? So, brothers and sisters, walang imposible na ngayon sa tao na hindi magbalik loob sa Diyos. Kasi ang salita ng Diyos laganap na sa buong daigdig. Amen? Ang pag-ibig niya, araw-araw, ini-offer niya sa atin. Kaya nga, kung matatandaan nyo, yung aking shinare about love, first, yung L-O-V-E, you have to live with it. Sa love. Live with it. Mabuhay ka sa pag-ibig. Ang taong nabubuhay sa pag-ibig, diba may kanta? Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatakda ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali. Ang taong umiibig, mga kapatid, nabubuhay sa pag-ibig, ang taong yan ay nagbibigay. Amen? Dahil punong-puno ka ng pag-ibig, ang taong napupuno ng pag-ibig ng Diyos, dahil nag-overflow, di ba kami kanta tayo kanina, overflow, overflow, overflow. Ang taong nag-overflow, nagiging pipeline yan para sa ibang tao. Hindi pa pwede nag-overflow ka, yung nalalaglag sa'yo, hindi pa pwedeng it will put to waste. Dapat yun, yung nag-overflow, it is given to others. Amen? Pinagpapala ka pinansyal, give. And it will come back to you. Full measure, press down, shaking together, running over, give. Diba? So love, live with it. Mabuhay ka sa pag-ibig. Pangalawa, ano yung pangalawa? We have to offer it and give it. Okay? Offer and give it. Ang taong nag-o-overflow ang pag-ibig, ini-offer yan at ibinibigay yan. Una sa pamilya, sa mga anak. Alam nyo, mga anak nyo, kung mga anak natin, hinubog natin sa pag-ibig, alam nyo, hindi yan mahihiya magsabi sa inyo lagi ng I love you. Ang mga anak ko, hindi naman supposed sa kada na lang, every moment, kapag nakikita, I love you, Daddy. Parang normal na. At minsan, nasabihan yung aking anak na babae, bakit ka nag-I love you sa daddy mo? Jahi. Alam mo ang kabataan ngayon, di ba? Okay. Pang-apat yan eh. Pangatlo, yung VI, we have to value. Kailangan pahalagahan natin yung love. Yung mga misis natin, yung mga kapatid natin, no? Na nagbibigay sa atin ng pag-ibig, kailangan we have to value and express. Yung E. We have to express it. Kasi pag ikaw yung taong mapagmahal, alam nyo, ako, literal po sa akin, ako napaka-sweet. No, napaka-sweet. Mayakap ako mayakap.
Ano yun? Kasi bakit? May natutunan po ako. May isang pari dati na nagsabi, sabi niya, pag ikaw ay humahalik sa isang sanggol, para ka nang nakahalik sa Diyos. Kaya lagi akong halik ng halik sa mga bata dito. Kasi bakit? Ang mga sanggol ay pure. Amoy gatas. Amoy Johnson's baby cologne. So para ka na nakahalik sa Diyos. Kapag ikaw daw yumayakap sa mga bata, no? Para ka nang nakayakap sa Diyos. At alam niyo po ba, it is proven by the scientists, we people, we need to be hugged 4 times a day at least. Sinong yumayakap sa inyo 4 times a day? Yakapin mo ang katabi mo. Yan, yakapin mo. Alam niyo bakit? I-express mo. Ayan. Alam niyo kung bakit? Ang sabi nila, ang sabi ng mga scientists, people, we need touch. Touch. And if somebody is embracing us, there is something in us, no, na gumagana. Hindi may paliwanag ng scientist. Na tayo talaga pala ay binuo, nilikha sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga sabi ko kanina, our soul cannot endure without love. For God is love. Hindi po pwedeng mabuhay ka ng walang pag-ibig dahil ang lumikha sa iyo ay pag-ibig. Kaya nga walang tao talaga na hindi po pwedeng walang yayakapin. Kaya nga pag may problema, di ba, naghahanap ka ng kaibigan. Best friend! Bakit? We need comfort. Hindi lang naman dapat pag may problema nagyayakapan eh. Ang mga asawa nyo, dapat at least you kiss your wives 7 times a day. Amen? Kaisa ko si brother. Alam nyo, brothers and sisters, napaka-importante ng pag-express ng love. Sa mga may bahay dito, kayo mga mister, yung mga nanonood po, yung mga hindi expressive, sasabihin ko sa inyo, baka iwanan kayo na may bahay nyo. Bakit? Ang mga babae kulang sa pansin. Amen, ha? Mag-agree kayo. Amen. Totoo yan. Di ba may kata, o ang babae, pag minamahal, may kursunada, aayaw-ayaw, pag dinalaw, ano? Tignan mo? Kasi bakit? Ang Diyos nilikha ang babae to be emotional. Ginagamit puso. Ang lalaki ginagamit utak. No? Kaya kapag pinagsama mo yung dalawang yan, isip at saka puso, pag pinag-combine mo yan, perfect combination. Kaya nga dapat ang mga ina affectionate sa mga anak. Ang mga lalaki, disciplinarian. Bakit? Mula sa isip mo, sa utak mo, anong gagawin kong strategy sa mga anak ko? Pagka ang mga lalaki ay masyadong istrikto, nasasaktan ng mga bata, sinong tagapagtanggol? Ang ina. Emotion to the rescue. Huwag mong paluin. Sabihan mo lang. Di po ba? So, napaka-importante po ng pag-ibig, brothers and sisters, at napakalawak ng topic na ito. Kaya nga po mga brothers and sisters, kung tayo sa ngayon, naku-confuse about love, basahin nyo ang lahat ng parable ng Panginoon. Mauunawaan nyo kung paano ang pag-ibig kumikilos sa tao, how it transcends from God and from yourself to others. Kasi, ang taong umiibig, brothers and sisters, sasabihin ko sa inyo, ang taong yan nagtatagumpay sa buhay. Nagtatagumpay sa buhay. Bakit? Wala nang mas higit pa sa pag-ibig. Ang sabi sa Biblia, walang batas ukol dito. Bakit? The love of God is the primary values that we can have attained. Yan ang pinaka-importanteng karakter ng tao. Ang pag-ibig.
Dahil ang taong umiibig, madaling magpatawad. Ang taong umiibig, madaling umunawa. Kung ang boss mo pasaway, dahil umiibig ka, uunawain mo. At ang gagawin mo ay, ipagdadasal mo. Kung ang asawa mo ay pasaway, maraming bisyo, dahil sa pag-ibig mo, laging itinuturo ni Brother Mike, ipagdasal mo. Ha? Itaas mo ang tubig, itaas mo ang asin, at pag nagluto ka, ilagay mo yung sangkap. Bakit? Dahil sa paglasa niya sa pagkain, ha? At pagka nasarapan niyan, mamahalin ng asawa. At marami na nagpatotoo. That is love all about. Love moves in mysterious ways. It's full of soul surprises. Love appears in our horizon. I love you. Di ba? Amen? Tumayo po tayong lahat, brothers and sisters. Alam niyo, mga kapatid, itutuloy ko po itong love topic natin kasi kulang tayo sa oras. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, no? Gaya na pinagdiriwang ng mundo ngayon, we are celebrating Valentine's Day. Marami sa panahong ito, tuwing Valentine's lang nagbibigay ng bulaklak. Tuwing Valentine's lang nagbibigay ng chocolate. For them, Valentine's Day is the day of expressing love. But we are mistaken. Kayo mga nanonood. Every day is love for God. Every day. Ang every day's a blessing. Okay. Every day dapat. Every day I love you dapat. Amen? Kaya ako hindi kami nag-celebrate ng Valentine's ngayon ng aking may bahay. Kasi in advance ko na. Pagdating niya sa airport, binigyan ko na siya ng bouquet of roses. At agad sinabi, ang mahal nito. Tignan mo mga may bahay, ha? Nagbigay ka, magkano ito? Iko-convert sa peso. O, ganyan na may bahay. No? Kasi sila nagbabudget. Pero ang tao nagmamahal, hindi tinitingnan ang halaga. Kasi bakit? Kaya nga tinawag mo yung mahal. Expensive. Pag nagbibigay ka sa iyong mahal, dapat expensive. Amen? And the most expensive that you can give is that love that is in you. Yan ang pwede mong ibigay. Amen? So sa oras na ito, brothers and sisters, let's express the power of love of Jesus. Let's express the power of the love of God to us. At naniniwala ako mga brothers and sisters, sa araw na ito ng Valentine's Day, ganap na ipapaunawa sa atin ng Diyos kung gaano tayo takamahal. Amen? Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew.
Kaya kung meron kang kakilala, brothers and sisters, mahal mo sa buhay, na namumuhay sa kasalanan, hayaan mong matunaw ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos na iyong dinarama sa iyong buhay, dapat yan, kapatid, ini-express natin sa ating mga mahal sa buhay. Kung tayo pinagbubukalan ng pag-ibig ng Diyos, makikita sa atin, malalarawan sa atin kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, dahil ang tao ay magpapatotoo sa pamamagitan ng ginawa mo sa kanyang buhay. Kapatid ko kay Kristo, ang Valentine's Day, ito ay ginuginita upang ipaalala sa atin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kung gaano ang Diyos umiibig sa lahat ng mga anak na tumatawag sa Kanya. Kung gaano ang Diyos ay naghihintay sa mga taong nawala sa Kanyang kalinga, ang mga taong makasalanan, na hanggang ngayon ay dinadakuan ng sarili, nakokonsyensya dahil sa kasalanang ginawa. Mga kapatid ko kay Kristo, yung mga taong yan palalahanan natin, ipamalita natin sa kanila na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi tinitingnan ang laki ng kanilang kasalanan. Bagkus, ang tingnan nila ay laki ng pag-ibig ng Diyos na kayang magpabago sa kanilang mga buhay. Maging tayo narito sa banal na gawain, kapatid ko kay Kristo, kung tayo sa ngayon ay may mga sakit na hanggang ngayon ay hindi gumagaling, angkinin mo ang pag-ibig ng Diyos na humahaplo sa iyo sa oras na ito. Ang taong nagdududa sa pag-ibig ng Diyos, kapatid ko kay Kristo, ay nakakasala sa Diyos. Let us not insult God with our shallowness. Kung mababaw ang ating pagtingin sa pag-ibig ng Diyos, kapatid ko kay Kristo, dapat ganap nating unawain kung ano ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Gaya ng ama na naghintay sa kanyang anak na naglustay ng kanyang ari-arian. Gaano kalaki ang ginawang kasalanan ng anak, bagamat buhay pa ang kanyang ama, kinuna ang kanyang mana. Walang makakagawa ng ganyan sa mundong ito. Ngunit ang tanging Diyos lamang ang siyang makakagawa ng lahat ng iyan. Bagamat tayo naglulustay ng oras, naglulustay ng mga bagay-bagay, kailanman, kapatid ko kay Kristo, hindi siya nakalimot sa iyo. Siya'y nag-aabang, naghihintay, at kapag tayo nagbalik loob sa Kanya, tayo'y Kanyang niyayakap at hinahagkan dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat na nagbabalik loob sa Diyos ay Kanyang pinapagaling sa lahat ng Kanyang mga pagkakasakit. Lahat na nagkakasala ay tinutunaw ng Diyos ang mga kasalanan. Lahat na nagbabalik loob sa Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Iniaahon sa isang buhay na nasadlak sa putik tungo sa buhay na punong-puno ng saya, punong-puno ng galak, punong-puno ng ligayang kapiling ang Diyos. Mga kapatid, mahirap maunawaan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kung babasahin mo ang Biblia, ang Luke 15, maunawaan mo na ang Diyos pala talaga ay napakabuti. Ang Diyos pala talaga ay punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos pala talaga na si El Shaddai na kailanman ay hindi nagbago. Siya pala talaga ang Diyos na higit sa sapat na kailanman hindi nagtangi. Hindi tiningnan ang aking karamihan, bagkus ang tinitingnan niya sa akin ay aking pagsusumikap na magbago sa aking buhay. Kaya kapatid, kung tayo sa ngayon ay nasa kalinga na ng Diyos, huwag na tayong mag-umalpas. Let's enjoy the moment with God, His blessings. Let's enjoy His goodness, and especially let us enjoy His love. Panginoon,
Maraming salamat po dahil tunay nga na punong-puno ka ng pag-ibig para sa amin. Maraming salamat po dahil binuksan mo ang aming kaisipan. Binuksan mo ang aming mga puso at kalooban. At iyong ipinaunawa sa amin sa pamagitan ng karunungang ipinagkakaloob mo kung gaano ang kaya mong gawin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kasalanang nagagawa araw-araw, ay binabago mo kami araw-araw, unti-unti, dahan-dahan, Panginoon. Dahil hindi mo pinaghahamasukan, Panginoon, ang aming buhay. Binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, pagnilayan ang aming buhay. Binibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na may realize ang lahat ng aming ginagawa ay hindi pala kalugod-lugod sa iyo. Bagkus, Panginoon, sa loob ng panahon na kami nalalayo sa iyo, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. Nakaantabay ka sa amin, naghihintay. Panginoon, sa oras na ito, patuloy niyo pong yakapin ang aking mga kapatid. Patuloy niyo po silang hagkan. Ipadama ang iyong dakilang pag-ibig na hindi nila nadarama sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kapatid, mga magulang. Yakapin mo sila, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong presensya, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritong Banal. At sa oras na ito, O Lord God, hayaan mo po na ang pag-ibig mo mag-manifest sa aming lahat, na sa pamamagitan ng iyong presensyang yan, Panginoon, maibahagi namin sa aming kapwa na kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, wala kaming maibabalik sa iyo, O Diyos, kundi ang mataas na papurit pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ating pong itaas ang ating mga pamanhik, ang ating mga handog, at sama-sama tayong hihiling sa Panginoon. Atin din pong itataas ang mga tao na ating idinadalangin sa araw-araw, ang ating mga mahal sa buhay na nais baguhin ng Diyos. Ang mga tao na kilala natin na sa ngayon ay dumaranas sa mga pagsubok dito sa Doha, Qatar. Ang mga tao na nawawala ng pag-asa dahil nakakaranas sa matinding pagsubok sa trabaho. Nakakaranas ng mga matinding pagsubok sa pamilya. Mga asaway nagluloko sa Pilipinas. Idalangin natin lahat yan upang madama nila ang pag-ibig ng Diyos na merong dumaramay sa kanilang mga tao. Panginoon, sasama-sama po naming pag-angat, pagtaas ng lahat ng aming mga prayer requests, lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Alalahanin mo, Panginoon, Lord God, ang mga taong idinadalangin namin sa araw-araw, kasama sina Ephraim Ambat. Healing para sa kanyang prostate cancer, O Lord God. Tunawin mo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang cancer na yan sa aming kapatid na ito. Si Florante Padua Sr., Panginoon. Si Eliza Lorraine Baldimoro, Panginoon. Si Maritanya Villena, O Lord God. Sa lahat ng mga tao, mga bata, mga matatandang aming itinataas, O Lord God, mahabag po kayo sa kanila, Panginoon. Lord, hayaan mo po, O Diyos, na ang pagyakap ng kanilang mga mahal sa buhay, na ang pagyakap mo, Panginoon, ay maramdaman ng mga kapatid kong ito, na hindi sakit ang magtatapos sa buhay, kundi, Panginoon, ang pag-ibig mo, O Lord God, ang madama nila. Madama nila, Panginoon, ang iyong paghipo. Ang pagmamahal mo, O Diyos, ang maranasan nila sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Kapatid, yakapin mo ang katabi mo sa oras na ito. Sabihin mo sa kanya, mahal ka ni Kristo. Ipadama mo sa kanya, lalo't higit kung alam mong yan taong yan ay dumaranas ng pagsubok. Sabihin mo sa kanya, habang buhay tayo, mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Brothers and sisters, habang mayroon tayong prayer partners, habang tayo may mga prayer partners, mararamdaman nating buhay ang Diyos.
Habang may mananalangin sa atin, habang may taong nagpaparamdam sa atin ng pagyakap, paghipo, habang may taong tumatawag sa atin, nangungumusta sa atin, habang may taong ngumingiti sa atin, yan ang pagpapataba sa iyo ng Diyos na mahal ka niya. Kapatid, nawa wag nating kaligtaan. Kung tayo ngayon ay nag-o-overflow sa pag-ibig ng Diyos, hayaan mo ang pag-ibig na yan ay iparanas mo naman sa kapwa mo. Sa pamamagitan ng matamis ng ngiti, matamis na pagkamay, sa mga taong hindi mo kilala, mararamdaman ng mga yan na ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig na yan, may nagbabago ang buhay. Magpapatotoo ko sa inyo, may nagbabago ang buhay, kapatid. Sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay mo, may nagbabago ang buhay sa pamamagitan mo. May taong nakakakita sa iyo, bagamat hindi mo alam. May tao na nai-inspire sa iyo. May tao na nagtatanong, bakit siya nagbago ang buhay? Bakit ako? Kakayanin ko ito kung siya'y binago mo. Kapatid ko, kay Kristo, hindi tayo nabubuhay sa sarili. Kaya naniniwala ako, many people are being inspired by you. Sa paglilingkod mo, sa pag-awit mo, sa pagtugtog mo, sa pagtayo mo rito sa harap. Maraming taong nai-inspire at dahil dyan, you become the ambassador of love of Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Para mapagpapatawad ang kasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulog sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Mahal na Birheng Maria, aming ina, ikaw ay bukal ng pag-ibig para sa lahat ng narito. Hayaan mo po ng iyong balabal ay lukuban kaming lahat, lalo't higit ang mga inang narito. Mga inang nagsasakripisyo at nagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga inang nalayo sa kanilang mga anak dahil sa pag-ibig na iyan. Yung mga inang nagtitiis ng pangungulila. Mga inang nagsasakripisyo sa pagod, ng hirap, ng puyat upang makapaglaan lamang para sa kanilang mga anak sa Pilipinas. Cover them with the mantle of your love. Cover them, O Mama Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. So brothers and sisters, wag po nating kakalimutan paglabas natin ng kwartong ito. Kung sinong unang makita mo dyan, ngitian mo, kamayan mo. Sabihin mo sa kanya, God loves you. At pagpunta mo sa accommodation, yung taong hindi mo masyadong kabatian, yung tao na ayaw sa'yo, batiin mo siya, yakapin mo siya, sabihin mo, mahal ka ng Diyos, mahal kita. Gagawin niyo po ba yon? Sapagkat sa'yo nagmumula, Panginoon. Hallelujah. You all, and God loves you all. Amen. Amen. God bless us all. Any announcement?